Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong berbong tumahan. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sabugtong na Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kabanatang 1, Talatang 1 at 14. Wala pa sa kasaysayan ng buong mundo na nangyaring iniwanan ng isang hari ang kanyang trono at nagisama o tumahan na lamang sa mga taong kanyang sinasakupan. O ng isang pangulo na iniwanan ang kanyang palasyo at nakisama na lamang sa mga karaniwang mamamayan. Sa halip, kung sila man ay pansamantalang nakikihalubilo sa kanilang mga sinasakupang tao, inaasahan pa rin nila na sila ay paglilingkuran ng mga tao. Hindi ito katakataka sapagkat karaniwan na sa tao ang ganitong pagsasanay na pag-uugali ng mga sumasakop sa kanilang mga sinasakupan. Subalit may isang maliwanag na kabaligtaran at kamangha-manghang pangyayari na ang isang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na iniwanan niya ang kanyang trono at tumahan sa gitna na kasama ng mga tao. Isang haring lubhang napakayaman na ipinamigay ang kanyang kayamanan sa mga tao na nagbunga ng kanyang pagiging mahirap. Isang manlilikha at tumaan na kasama ng kanyang manilikha. Isang ganap sa kabanalan, ngunit tumahan na kasama ng mga makasalanan at kanyang pinaglingkuran. Hinugasan ang kanilang mga paa at tinugunan ang iba't ibang bagay sa kanilang pangangailangan. Tumahan siyang kasama ng kanyang bayan upang makilala siyang kasama ng mga tao, upang palayain ang mga tao sa pagkahalipin, upang iligtas sila sa panganib ng kapahamakan, upang madala niya sila at mailagay sa mataas na kalalagyan at gawin sila ang kanyang mga tagapagmana ng kanyang kaharian. At higit sa lahat, nang siya ay nabubuhay na kasama nila, hindi siya nagangad ng anumang pakinabang. Walang mahalay na kaisipan at gawang makalaman na nasabungan sa kanya. Hindi siya nagpalalo o nagyabang man, ni hindi siya dumating para takutin o parusahan man ang kanyang mga tauhan, kundi siya ay nagtiis, halos mamatay sa araw-araw, hanggang sa ibinigay niya ang kanyang buhay upang ang kanyang mga taong sinasakupan ay magkaroon lamang ng buhay na walang hanggan. Ang ganitong ginawa ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay hindi kailanman mapaparisan, matatabian, mapapantayan, masasapawan o malalampasan man ng sinuman, sapagkat ang gumawa nito ay ang berbong Diyos na nagkatawang tao. Iniwanan ang kanyang trono sa langit at bumaba dito sa lupa at nakita sa kanya ang kalwalatian ng kanyang kadyosan at kapuspusan ng biyaya at katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito'y nangyari, natupad o naganap sa kanya ang hula ng propeta Isaias na sinabing, siya'y hinamak, hinampas, hinatulan, sinaktan, binugbog, pinighati o dinalamhati at itinakwil ng mga tao. Gayon may kinalagdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalagos sa kanyang kamay. Siya makakakita ng pagdarandam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamagitan ng kanyang kaalaman ay aaring ganap ang aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't aatiin ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang aatiin ang samsam na kasama ng malakas
sapagat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. At ibinilang na kasama ng mga mananalangsang, gayunmay dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga mahal naming kababayang Pilipino, yan ang tanging layunin ng Berbong Diyos na nagkatawang tao, na nagdanas ng parusa ng kasalanan ng hindi kaniya, sapagkat walang nasampungang kasalanan sa kanya. Ngunit yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, talatang 21. Kaya nga, namang inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa pamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalatian ng Diyos. Roma Kabanatang 5, talatang 1 at 2. Ang sabi ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, Kabanatang 1, patungkol sa Berbong Diyos na nagkatawang tao, na ito ring pasimula, suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay isang ilaw ng mga tao, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng masariling kaniya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa mga katwidbagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kaibigan na nakikinig, alin ka sa dalawa, tumanggi o tumanggap sa Berbong Diyos, pagpalain po kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming banal na nasa langit, salamat po ng marami sa maluwalhating pagdating ng Berbong Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, na siyang tumubos sa kabayaran ng aming mga kasalanan, sa pagbibigay ng kanyang buhay, upang kami lamang ay magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pangalan. Nawa po tulungan kami ng Espiritu Santo at ang aming mga kababayang Pilipino na mapag-unawa at panaligan ang katotohanan ito, upang sila rin naman ay maging tunay na mga anak ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan, sa ngalan ni Jesus. Amen.